Praise God. So, wonderful morning to each and everyone. Magandang umaga po sa ating po lahat. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay siya naman po ang magpapakayag sa bawat isa sa atin. Nasaan na po tayo? Series number 8. Okay, so malapit na po tayong magtapos ang series na lang po. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. And God, the Word of God puts a premium or puts a value on living peace, on being a person who makes peace and then keeps peace. So, pag-usapan po natin po ay ang kapayapaan. So, pinapahalagahan ng Panginoong Diyos, pinapahalagahan ng salita ng Diyos ang mapayapa, ang pamumuhay ng mapayapa. Ang pamumuhay na mapayapa, ang pagiging isang taong gumagawa ng kapayapaan at nananatiling gumagawa ng pinapanatili, tama ba yun? Pinapanatili ng kapayapaan. Pinapanatili ang kapayapaan. Mahirap talaga pag ano. So, pinapahalaga ng Panginoong Diyos. Okay? Ang taong nagsisikap, gumagawa ng kapayapaan. But sometimes, dahil bila pong isang nature natin, na bilang isang tao, it contradicts po sa ating pong sinasabi. So getting along with people is a hard thing to do. And it's a fact of life. Katotohanan po ito mga kapatid. Dahil po kapag kayo po ay pumapasok sa trabaho, mayroon po kayong mga kasama na ewan. Tama. You associate in any way with people and you will experience conflict. And the only way to escape it completely, mga kapatid, ay kung gusto nyo siyempre, iwanan. Kung minsan nasasabi natin nila ang sarili, mas maganda, ako na lang mag-isa. Di ba kung minsan may mga taong mapag-isa, yung ayaw mapakialaman, yung story guto, ang tawag doon, di ba? Mas gusto na ako na lang, kahit kailangan naman ng iba, dahil kailangan mo talaga ng ibang tao, dahil hindi mo naman kaya mag-isa. Dahil nilikha ng Panginoong Diyos ang tao na hindi lang mag-isa. Kaya nga, nilikha ng Panginoong Diyos ang katulong ng lalaki. Walang iba kundi ang babae. Okay. God created Adam and Steve. Maling katuruan yun. Okay. So sometimes po mga kapatid, dahil gusto natin kung mag-isa, minsan ayaw natin mapakialaman, ay doon ka na lang sa mamuhay sa bundok. Diba? Mag-ermitanyo ka na lang. Kaya kung minsan, alam niyo ang buhay ng mga nagpag-isa, diba? Kung minsan parang dito sa Japan, maraming nag-iisa na mundok na lang. Gusto natin makaiwas, pero hindi maganda po mga kapatid yun. It's not we want, and it is not realistic. Hindi po makatotohanan yun. Bihira lang po mga kapatid. Kaya kung minsan, marami kayo dito, kung minsan na kapitbahay ninyo, namatay na pala dahil nag-iisa, ilang araw na, di ba? Nabubulok na. Na mayroong pagkakataon. Di ba? Dito sa minsan may yung mga kapitbahay nyo, ba't may pulis dito? Bigla na lang nag-iisa pala. So, anyway, hindi po yung pag-usapan natin mga kapatid. Pag-usapan natin ang salita ng Diyos. It is much better na tingnan natin ang salita ng Diyos at mayroon po tayong matutunan naman po sa umagang ito. And we're going to learn how to handle conflict that comes from our day-to-day experience. Dahil nandito pa tayo sa mundong ito. So when people live together, together and work together, mayroon pong some level of conflict na hindi natin maiiwasan. And it is inevitable. And kahit sa mga magkakaibigan, mayroon talagang napapagawayan na di sinasadya. Tama? Na-experience nyo to. And because of this, friction is a sign
is a sign of life, in relationship. Verse 27, verse 17, ang sabi po dyan, ni Haring Solomon, as iron sharpens iron, so one man sharpens one another. Okay, narinig natin palagi yon, di ba? Kaya kung minsan nagkagiri-girihan ng mga magkakaibigan, pero tumatalas. Kasi kapag nakakita na pa kayo yung ang tawag doon, yung palakol o yung knife. Di ba? Kapag mapurol, anong kailangan? Hasain. Hasain. Asahin. O sige, hasahin. Siyempre, kapag hindi magiging matalim yung kapag hindi natin ididikit doon sa panghasa. Kaya dapat ikikis-kis. Tama? Okay? Kaya kung minsan, tayo pong mga tao, kailangan na minsan na mag-iisip para tumalas. Okay? So friction within a relationship, friction in a relationship isn't necessarily bad. Hindi naman talaga itong But however, ang conflict doesn't have to escalate just like a World War III. Hindi na, makuha niyo mga kapatid, ang friction na ito, and every time two people disagree, wag namang humantong na World War III na. Nakuha niyo mga kapatid? So there is a way to resolve our indifferences, or difference I should say, na mapayapa in a way that strengthens a relationship rather than destroying a certain relationship. Nakuha pa natin mga kapatid? So sa magang ito po mga kapatid, this morning we will look at the Bible, what says about the ways we handle our interrelations of interpersonal conflict within sa mga samahan po natin. Dahil pumapasok sa trabaho, mayroon kayong mga kaibigan, mayroon kayong mga anak, mayroon kayong asawa, pati na kung minsan yung aso na inilalakad natin, napagdidiskitahan natin. Kawaiso naman, no? Kung minsan natatadyakan natin, hindi nga, kung minsan nasasampal natin. Or, baliktad, kind to animals but not the person. Okay. Think of all the instruction. Dahil napakaraming instruction po na nanggagaling sa Biblia. Napakarami. Mayroon pong 10 Commandments. Hindi lang po yung 10 Commandments eh. Marami pa. So there are admonitions. Mayroon pong paalala po. Ang Biblia, napakarami. Admonitions and counsel. Because we are in the book of Proverbs at napakaraming pong advice po dyan na matutunan mo natin on how to act, what to do, when to speak, where to go, and what to avoid. And even how to refrain from conflicts with others. Amen? Medyo palaut na tayo. So there is more than the spiritual value of doing kung ano po ang sinasabi ng Diyos sa buhay po natin. There is also the value of making our lives na siyempre gusto natin ay masaya. Nakuha natin mga kapatid, gusto natin masaya, gusto natin payapa. Kaya kung minsan mayroon po mga arguments, always na kung minsan din natin namamalayan, mayroon po tayong mga pinagtatalunan. And did you know that arguments cause us blood pressure to fluctuate? Nasubukan niyo yan kung minsan yung nanginginig na kayo nahihirapan kayo, di ba? Gusto niyong ilabas pero your stress level goes up. Pag mayroon pong hindi nyo man lang namamala, di ba? Kaya kung minsan mayroon na choke And your quality of life or your longevity, na tinatawag yung pagkahaba, kung minsan bumababa because of this stress. Kaya, huwag stressin ang sarili. Amen? Huwag ma-stress. Ang sabi ni Doc Willie, huwag ma-stress. Maging masaya. Ang nais ng Panginoon, ma-enjoy natin ang buhay. Amen? Ang sabi ni Carlos Yolo, hindi, Carlos Yolo.
Wala. Na-stress sila, diba? Kasi pati yung nakikichismis, na-stress. Alam niyo mga kapatid, YOLO. You only live once. YOLO. Naging ano kasi, you only live once. So make it, dapat maging masaya. Amen? Huwag stress ang sarili. Ngayon, ito naman po, ibibigay ng Panginoon ang pag-aaral natin sa umagang ito, kapatid. Be a peace maker. Sa Tagalog, maker, peace maker. Kasi ano ko lang nung umuwi ko sa Pilipinas, marami daw mga cheesemakers. Cheesemakers. Ano yung cheesemakers? Chismosa. Chismisa. Ito naman, peacemaker and peacekeeper. Okay. Tingnan natin po ang salita ng Diyos doon po kay James chapter 3 verse 17 to 18. But the wisdom, kasi kailangan natin ng wisdom, but the wisdom that comes from heaven is first of all, sabi mo to, pure. Yung wisdom na nanggagaling sa salita ng Diyos, nanggagaling sa ay pure daw, pure. Then, peace-loving, considerate siya, submissive, nagpapasakop, mayaman at punong-puno ng awa, full of mercy, and good fruit. Anong klaseng prutas mayroon kayo? Na kung minsan nalalaglag na ba? Alam nyo na yung mga prutas na yan, kung minsan ay nalalaglag ang prutas. Ngayon, impartial and sincere. Ito po yung wisdom na nanggagaling sa salita ng Diyos, nanggagaling sa Panginoon. And verse 18, ang mga peacemakers daw who sow in peace raise a harvest of righteousness. Salamat sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na aming pong pag-aralan. Magbigay kayo po, Panginoon, ng mga wisdom and insight. Dahil alam niyo naman po, Panginoon, ang buhay namin na kuminsan ay mayroon kaming mga di sinasadya na kuminsan ay lumalabas sa aming labi, lumalabas po sa aming mga kilos sa gawa. Turuan niyo kami po, Panginoon, na sumunod. Ano man po ang mensahe niyo sa umagang ito. Magpakahayag kayo po, Panginoon. And we will submit to the authority of your word in the name of Jesus. Bless each and everyone. Hallelujah. Amen, 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 amen. Be, ano pang pangat? A peacemaker and peacekeeper. So, note po mga kapatid, maker and keeper. Tagagawa, gumagawa, at nananatili, pinapanatili ang kapayapaan. So, being a peacemaker ay napaka-importante po mga kapatid. At ito po ay makikita natin na mayroon pong nagagawa sa buhay po natin. Of course, ang basehan natin ay ang salita ng Diyos. Dahil po, napaka-importante na tayo po ay bilang anak ng Diyos o bilang mga Kristiyano. I'm talking with Christians. Again, na tayo po ay nakatanggap ng pagpapalang ito ay makita sa buhay natin. Amen? Because sa ating pong dapat makita sa atin ay more of Jesus na hindi po yung ating sarili. Be a peacemaker and peacekeeper. You can be a builder po. Bakit? Dahil you can be a builder or you can be a destroyer. Sabi po niyan sa Romans, okay, 13 and 19. Actually, in between ng 13 at 19 po, mayroon po siyang pinag-aawayan dyan, mga maliit na bagay lang. Sabi po niyan sa verse 13, forget about deciding what is right for each other. Kasi kung minsan tama ako, katwiran ko to. Nakukuha niyo mga kapatid. Forget about deciding what is right for each other. Here's what you need to be concerned about. Ito dapat ang maging concern about. That you don't get in the way of someone else, making life more difficult than it is already is. Kaya kung saan, napakasimpleng bagay, pinapahirapan natin ang ating sarili. Kaya kung minsan, nai-stress po tayo. Amen?
So, sa verse 19, let's agree. Sabi niya, let's agree to use all our energy in getting along with each other. So, may tanong po dyan, ano po yung mga kadahilanan na it's hard to connect with other people. It's hard to get along with other people. Pero sabi ni Apostol Pablo, so let's agree to use all our energy. Nakuha niyo mga kapatid? Minsan kapag tayo'y nagagalit, we use our energy to talagang di ba? Mayroon pang, di ba? Yung energy mo, ano yung pag minsan, yung energy, yung kung ano pa ang masuntok, di ba? Pero minsan yung mga nagagalit, so dito mga, let's all use all our energy in getting along with each, ano yan? Sabi? Other. And then, help others with encouraging words. So let us use our energy in encouraging others. Diba? Sabi niyan, encouraging words. But sometimes, hindi natin binibigyan yan ng energy na para mabigyan na yung mga kapatid natin yung na ma-encourage, ma-persuade sila. So ito po mga kapatid. The way we live, including yung kilos po natin, that we take, the things we do, we can edify brothers and sisters in Christ or we can destroy them. Nakuha niyo mga kapatid? We can build them, build their faith, or destroy them. It depends the word that comes from our mouth. We can build them up or we can tear them down. Depende. Kaya nga, sabi na Apostol Paul, let us agree to use all our energy. Kasi may pinagtatalunan sila dito between this talata. Nagtatalunan sila kung sa pagkain. Maraming natitisod dahil sa pagkain. Pero ang salita ng, sabi the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but it's a matter of righteousness, katuwiran. Na kay Kristo na lahat ng pagkain, ipag-pray nyo, magpasalamat kayo Panginoon, ito ay nakakabuti. Amen? Amen. So, dito po, nila yung kanilang energy na pagtatalo, mayroon pong argumento dito. So, yung mga ibang mananampalataya, na bata pa sa pananampalataya, natitisod sila, kaya maraming natitisod rin. Alam niyo po, ang mga natitisod, di ba, yung hindi pa marunong lumakad. Nakuha niyo? Siyempre, kapag hindi pa marunong lumakad, anong nangyayari? Nadadapa. So, ibig sabihin, bata pa. Bata pa. Nakuha niyo mga kapatid? Kailangan pa ng paggabay. Ngayon, yung ate, o kaya yung kuya, o si lola, hindi lola, hindi pa lola. Okay, yung lola, talo na naman, ulit, babalik na naman ulit. Kaya kailangan na paggabay. So maybe you can build their faith or tear them down because what? So in this passage, there are specific admonitions na basa natin to make sure that when we do something, kung pag meron po tayong gagawin, our actions, itong kinikilos na sa buhay natin, maybe build them up or tear them down. Nakuha niyo mga kapatid? So when we follow after the things that make peace, we help our brothers and sisters in Christ na lumago. Na hindi tayo yung naging katitisuran. Naku natin, huwag nating gagawin yung isang bagay na matitisod sila. Kasi, kuya ka na, ate ka na. So, ibig sabihin, matured ka na. Nakuha niya mga kapatid? Nakita na kayo yung taong, matanda na pero nakapampers pa. Routine na yun, di ba? Bumalik na eh. Okay, yung katawan ay matanda na pero yung mind, bumalik sa pagkabata. Di ba kaya kumisan, kaya yung mga medyo may di ba, kumisan, tumatanda ng paurong. Ang pangit pakinggan eh.
So, mahalaga po mga kapatid na pananatilihin natin, gumagawa tayo ng kapayapaan at pananatilihin natin ng kapayapaan. Dahil sinabi ng Panginoon si Kristo, di ba? Blessed are those who are peacemakers. Di ba? Mapapalad daw ang gumagawa ng kapayapaan. Ngayon po mga kapatid, pangalawa, bakit importante po ito mga kapatid? You can point people to the Lord. Dahil mahalaga po yung patutuo natin. Hebrews chapter 12 verse 14. Ang sabi po niyan, try to be at peace with everyone. Try to at peace with everyone and try to live a holy life. And because no one will see the Lord without it. See? And then sa 1 Peter chapter 3, 1 and 2, okay, if any of them do not believe God's word, your conduct will win them over to believe. It will not be necessary for you to say a word because they will see how pure and reverent your conduct is. So, sa kilos mo lamang po, kahit hindi ka magsasalita, nagpapatunay na ika'y nakakilala sa Panginoon. And you can pinpoint the Lord and people will glorify the Lord because of your deeds. Kaya more of Jesus, less of me. We're going to point the Lord, hindi naman ako ito dahil hindi ko kaya eh. Nakuha mo natin mga kapatid? I realize, this verse po mga kapatid, yung binasa natin, para sa mga mag-asawa lang eh. Written specifically sa mga mag-asawa, wives who lost their husband. Wives na hindi nakakilala sa Panginoon, I should say. But I believe na itong prinsipyo na sinulat ng Apostol Pablo dito, na ilagay dito para hindi lamang po sa mga lalaki, o na ano, but hindi transgender, hindi sinabi ko ito, transcends to all gender. Nagkamali ako. And it relates to winning others, winning people for Christ. Because of our testimony. Bakit mo mga kapatid? Mayroon kayong mga kaibigan. Mayroon kayong kaibigan, mayroon tayong mga kapamilya. Wala nang kapamilya, kapuso na lang. Updated na kayo. Ano yun? Ngayon po mga kapatid, yung kapayapaan, our peacefulness is a living testimony to others that Jesus Christ ay totoo siya and makes a difference in our lives. Na kahit hindi po tayo nagsasalita, pero itinuturo na mayroon po tayong Kristo sa buhay. Kaya nga sinabing Christian, Christ-likeness sa buhay po natin. And when we live, at kapag tayo namubuhay, that will going to promote peace, di ibig sabihin, we are testifying na sinasabi na Apostol Pablo, di ba? And the peace that surpasses all understanding. That only Jesus can give this peace. Amen? Kasi siya yung nagbigay ng kapayapaan sa atin, naranasan natin, kahit ngayon, hindi mo sasabihin, nagpapatotoo, natotoo ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo nagpapatotoo, pinapatotoo natin na totoo si Kristo sa buhay natin. Tama? Ngayon, nagpapakatotoo na nga ako eh. Di ba? Totoo ako, pure. Kaya pure, sabi niya, binasa natin, pure. Totoo na walang halong bahid na ito. Totoo ito. Nagpapatotoo tayo. Ang totoo si Kristo sa buhay natin. Ang ginagawa ng dyablo, anong ginagawa ng dyablo? Nagpapadala siya ng pang-asar. Para hindi totoo yung patotoo mo. Para masira yung patotoo mo. Natotoo ka, tao. Nakuha niyo mga kapatid? Pero kapag yung ginagawa natin ay totoong-totoo, this is you eh. Hindi mo talaga may kakaila. We can pinpoint to the Lord. Amen? And give praise to God. Ngayon, titingnan natin po mga kapatid. Ways to handle conflict. Tingnan po natin kung paano natin to
handle, paano panghawakan ang mga bagay na alitan, argumento, naman hindi natin naiiwasan. Proverbs 20 verse 3, sabi po dyan, it's an honor for a man to cease from strife. Pag sinabing cease, stop from strife. Ibig sabihin yung mga alitan. Okay? But every fool will be meddling. Medyo mahirap, dahil medyo King James yata. Ngayon, sa message, mas maganda. It is a mark of good character to avert quarrels. Di ba? To avert. Okay? Na makaiwas. Okay, stop. But fools, pero ang mga mangmang, loves to pick fights. Yung mga mangmang na gusto talaga away. Nakita na kayo yung war freak? Na naghahanap lagi ng away? Dodoy mo iyo. Diba? Notice po mga kapatid, sabi po dyan sa binasa natin, okay? It doesn't say you should ignore strife, but sinasabi, cease, stop, avoid. It says you should stop from it. And if there is a friction in a relationship, dapat i-deal po natin. Nakuha niyo mga kapatid, kapag mayroong friction, i-deal po natin. Pag-usapan. So, ignoring a problem will not make it hindi maganda po kapag ini-ignore lang natin yon. You have to work out to resolve. That's why, show me your faith. Sabi na, di ba? Yung sa Biblia, di ba? Dapat may kalakip na gawa at gagawa tayo ng aksyon to resolve yung problem. So, ganitong gawin po natin. Stop from creating the conflict altogether before it becomes a problem. Bago malaking problema, tulad po ng mga kapatid na bago maging malaking sunog, anong po gagawin natin? Patayin. Yun. Sabi niya yung binasaran, put your energy to kill the fire. Ayun, kill na ba? Maganda lang ngayon. Ibig kong sabihin mga, your energy. Di ba kung minsan pag, may sunog, di ba? Lahat ng energy nyo, di ba, natataranta. Lahat tubig, gasolina. Ayun pala, gasolina pala yung ano. Di ba kung minsan, ang sabi nga pag may chismis, parang nagsisimula kung ano, di ba? Sunog sa maliit. Yung mga iba, di ba, dinadagdagan pa. Sige, parang dinadagdagan. Para lumaki ang sunog. Parang sunog daw yun. Ginagatungan. Ganito mga kapatid. Let us see some ways that we can handle conflict. Because, ang pinag-uusapan ay be a peace, hindi peacemakers, okay? And peacekeepers. So, some ideas will help you avoid conflict. Others will help you to resolve conflict. Either way. But it will reduce the amount of stress in your life and maximize your relationship. Naku natin mga kapatid. So itong pag-aaralan natin na ito, tatlong bagay lang naman. Napakadali lang ito. Napakadali lang. And it takes 30 minutes siguro. Na sana ay makuha natin. Una, okay? Andiyan ba kayo? Huwag na natin i-delay. Huwag natin i-delay. Delay your reaction. Why? The first thing that will help you to handle conflict in your life is to delay your reaction you might have. Bakit ko sinabi? When someone make us mad, di ba kung minsan may mga taong, anong tingin niyo sa akin na ngayon? Mayroon pong tendency na natin na gusto natin ipaalam sa kanya na galit ka rin. Kaagad. Tama? Gusto mo kasi naapakan yung ego mo, naapakan yung pride mo, o naapakan yung pagkatao mo. Dinungisan. Basta ganung bagay. Gusto mong, kasi they are mad at you. Why? Bakit galit sila sa'yo? Ngayon, gusto mo na ding, nature po natin yun eh. Nakuha niyo mga kapatid?
Sure, maring sabi mo, naibugha mo. Okay, parang Godzilla siguro na naibugha mo yung ano. Ano lumabas sabi ano mo sa bibig mo o lumabas sa iyong ang tawag doon, ilong ay apoy. Dahil naihanga mo yung galit mo. So ganun ka rin ba? Okay, maring at least nailabas ko. Diba, sabihin natin, you feel better because nailabas. But if ngayon kung dadagdagan mo pa a little too much, ano mangyayari pa? Maybe there is a damage. Maybe there will be a damage that you cannot repair because of that action. And more often, you end up na para kang looking as a fool. Naku natin mga kapatid, na parang ikaw yung mangmang. Bakit? Di natin alam kung ano yung konteksto ng bawat isa. Amen? Fools, sabi ba yan, have short fuses. Alam mo yan, fuses? Nakakita ng fuse? Fuses yata, yun yata ang sinasabi dyan eh. Kasi the message eh. And explode all too quickly. But the prudent quietly shrugs off insult. Maybe they will insult you, but your delay mo po, di ba? You procrastinate your anger. Minsan mayroong mga maganda rin eh. You procrastinate your anger. Bako na rin. So, obviously, if you're having a conflict with another person, you cannot hold it forever. Hindi mo kaya ito. Gusto mo talaga ilabas eh. Kasi di mo maintindihan ang iyong sarili. Nakuha nyo? Na-experience ito mga kapatid. However, mayroon pong conflict in our lives that you can sometimes hindi mo kaya because nature natin na tao pa rin tayo, minsan, parang gustong gumanti. Nakuha natin mga kapatid. But ang sabi ng Biblia, mine is vengeance. Ang sabi ng Panginoon Diyos. Vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Justice is mine. Huwag tayong maging judge na mentality ay tanggalin yung judge, mental. So give yourself a time to think what's going on. Kunting bagay lang, kunting na panahon, delay our action. Kaya sabi niyan sa verse 12, verse 16, di ba? A fool, sabi niyan, ang mangmang shows his annoyance at once. Pinapakita niya yung pagkairita niya kaagad. And then, but a prudent man overlooks an insult. Ang hirap na minsan pag ininsulto ka, gusto mo ring insultohin, di ba? Gusto mong, alam ba, kapag ininsulto sa harapan ng tao, sinabi niya yun. Ipo-post screen yun. Nakuha nyo? Yung damdamin na gano'n. A delayed reaction will give you a time to evaluate the situation and help you determine if it is really worth discussing or posting in social media. Na kung minsan kayo lang dalawa sana ang nakakalam, bakit mo ipinupus pa doon sa inilalatala? Alam pa ng buong mundo, nakakarating kung saan. That's why, maybe after thinking over, you will realize you overreacted. Nakuha niyo kung minsan, overreacted tayo eh. And maybe you'll discover you didn't have all the facts. Kulang ka naman pala ng facts. And maybe you'll discover that the things na hindi naman pala ganon. Nanguna ka lang because of yung simbuyo ng damdamin. So waiting to react will give you a time to reflect. Nakuha niyo mga kapatid. And will make you seem like someone of great understanding. Na tulad sinasabi dito, a prudent man, because you overlook an insult and will save you from having to apologize later. Kasi nagmumukha ka na kang tanga.
Yun talagang ano to, katotohanan. Bakit? Pinangunahan mo ng iyong damdamin. Proverbs 14, verse 16 and 17. Hindi ako mapangunahan. Na-delay. Ayun, na-delay. 16. Actually, 17 nga sana ang ano ko doon eh. Tama ba? Yan? Na-delay, na-delay. O yun. Proverbs 14, 16 and 17. A wise man fears the Lord and shuns evil. But a fool is hot-headed and reckless. And a quick, hot-tempered man does foolish things, and a crafty man is hated. See? This is the wisdom. This is the pure that comes from above. And then sa 14, verse 29, he that is slow to wrath or anger is of great understanding. So you are wise enough if you're going to delay. But he that is hasty of his spirit, exalted fully. Parang itinataas mo na ikaw ay mangmang. Kapag hindi mo ma-overcome ang insult na yon. So the first thing that will help you to handle conflict is a delayed reaction or procrastinate your anger. Huminga. Diba, minsan? Hindi ka agad bumanat ka agad, kundi huminga ng malalim. Di ba? Kung minsan, huminga ka muna. Huminga ng malalim. Ilabas. Hindi ilabas yung sama ng loob. Kagad. Kundi, delay po natin. Pangalawa po mga kapatid. Okay, tingnan natin. Respond firmly. Dapat yun, but gently. When you are in conflict with another person, you don't have to put heat on your words in order to have an impact. Hindi mo kailangan na nakuha niyo mga kapatid. You have to willing to follow through what you say. And what we say, we mean it. Nakuha niyo mga kapatid. The problem is sometimes ginagawa natin ang ating sarili na mangmang, we fool ourselves into think that it is easier to intimidate someone by yelling or screaming. Para dapat makita niya na pirma ko. Hindi ganun po mga kapatid. We yell, we scream. Mas lalo tayong hindi naririnig eh. Kasi lumalayo ang loob. The moment you yell and scream, the moment nandun pagsimula, lumalayo ang loob. Kaya tingnan niyo po ang mga mag-asawa. Sino mga mag-asawa dyan? Ano mga silbing pinagawa yan? Pag sumisigaw ba ang babae? Hindi masusolve sa magitan ng pag-i-intimidate or yelling. Kaya nga sabi, gently. Kaya yung binasa natin kanina sa James, di ba? Ano siya sabihin? Full of mercy. Okay? Yung una pa kanina, considerate. This is the pure wisdom of God. So we need to keep in mind, anong sinabi niyan sa Proverbs 29 verse 11? Proverbs 29. Stupid people, hindi naman tayo stupid, di ba? Stupid people express their anger openly. Madalas. Itong mga stupido mga tao. But sensible people are patient and hold it back. Kapag sensitive tayo sa ating mga kausap, okay, because I want na manatili ang kapayapaan. Dahil pagpapalain ako ng Panginoon, because I'm a peacemaker, I want to make peace, at pananatiling kong kapayapaan na ito, okay, so I will hold it. It has been said, mga kapatid, na kung minsan yung ating salita, di ba, minsan, malumanay pero may dating. May laman. Sinabing, mabigat. Hindi kayang tanggapin. Nakuha ko minsan, amen, mayroong, may sarcastic na tinatawag. Ano sa Tagalog sarcastic? May patutsada. Tama ba yung Tagalog? Basta malalalim ba yun?
Malalim, malalim nga, malalim. Whenever we are attempting or resolving conflicts with someone, ito mga kapatid, say what you need to say gently and say it firmly. Nakuha niyo mga kapatid? Say it with gently and firmly. Hindi ito isinisigaw o ini-intimidate or you want to coerce a person, hindi sa pilitan. Alam ko niyo mga kapatid, don't make threats you do not intend to carry out, but just say what you mean and mean what you say. Do you got me mga kapatid? Respond firmly, but gently. And too often, nakukuha natin sa opposite approach eh. Di ba? Anong ginagawa? Sumisigaw. Okay? Para pinapakita na Godzilla, gorilla, ang lahat ng ano na ba? Di ba kanina po yung binasa natin sa James, di ba? We get annoyed. Annoyed, hindi anointed. Hindi na anointed, kundi annoyed. Anointed tayo, pero bakit annoyed? Irritated. And we make patutsada. Na kahit sa post nga lang may laman. Di ba? Minsan nakakanakuha nyo, mayroong pinapatamaan. Na sarcastic remarks. Gumagamit pa ng, gumagamit pa ng verse. May verse pala, may versikulo pa yan. Alam niyo ang result? Nothing ever get resolved. Walang nare-resolve. If you are having a conflict with someone, kaya nga sabi mga kapatid, say what you need to say and gently but firmly. Make an effort to say it gently. Kaya nga sabi po sa binasa natin unang-una pa lang, full of mercy, full of blessing. This is the wisdom. Kala natin ang wisdom na sa atin ay ipakita mo rin by yelling or screaming or intimidating. No, mga kapatid. The wisdom of God is full of mercy, gentle. Amen? You don't have to be cruel. Make an effort to say it firmly without threats or ultimatum mo na to. Di ba kung minsan ultimatum na, ito na yung panghuli. Bingo ka na. Yung mga ganun salita. So tell the person your perspective, yung pananaw mo sa problema. Sasabihin mo yung pananaw mo, ang ginagawa mo, ikaw pala yung problema. Okay? Proverbs 15 verse 1, sabi niyan, a gentle answer. What does it mean? A gentle answer deflects, okay? Siyempre, kapag malumanip, nag-usapan na naman natin mga kamaraan, di ba? Kapag sumasagot ba kayo ng parehas na ganoon din ang intonation, ano mangyayari? But dito, a gentle answer deflects anger, but harsh words make tempers flare. Mas na natin ginagatungan. So, kung sino man po kami, pag tayo mananampalataya, the other person, paalaala kapatid. Kapaalala kapatid, anak ka ng Diyos, magkapatid tayo sa Panginoon. Sister, brother, I love you with the love of the Lord. Amen. Be gentle. Ito ang sabi ni James Santiago. Diba? Be peacemaker. Kaya kuminsan, di ba, alam nyo, pag mayroon tayong mga, anong tawag doon, kuminsan, pagdala tayo ng I come in peace. Di ba? Siyempre, pag may dala kayo, you come in peace, di mayroon kayong daladalang di ba? Offering. Peace offering. Nagets nyo mga kapatid? Anong pamagat? Be peacemaker and peacekeeper. Pangatlo po mga kapatid. Strive for a solution. Pakaisipin natin yung conflict na yon.
Think of that conflict you are currently facing. Ano po yung huwag niyo sabihin. Think, you are in now. Do you find yourself having the same argument again and again and again? Hindi nawawala. Hindi kayo nakalaya, again, day after day. At siyempre gusto mong sabihin din sa iba. Naka mo, yung maunawaan man lang ako. Di ba? No, kasi biktima ako. Do you find yourself repeating dahil yung sinabihan mo naman tuod. Deadma. Wala nang pakialam yan. Wala namang pupunta ka naman sa iba. Ganon. So, repeated. Repeat circle lang. Everything that is wrong with the relationship, yet nothing ever gets solved. Bakit? Ikaw ang problema. Hindi ka mapakali. Mga kapatid, mali siya. Oo nga, mali siya. Mali siya. And this is the course of too many marriages, mga kapatid. Sa mga magkakapatid, magkakaibigan, parents, child relationship, and work-related conflict tend to take, bakit mo? They are not striving for a solution. Paulit-ulit. People want to go on and on and on and on about the problem, but they don't want to work to find a solution. But they are looking for someone to empathize or sympathize with them. Pero walang nasusolve na problema. And most people, when someone is mad at them, ano pong mangyayari? Minsan, they are not interested in hearing what they have done wrong. And they are hearing what they can do to make things better. Kasi wala Ang gusto nila, masabi lang yung nakuha niyo mga kapatid. So, obviously, discussing the problem is finding a solution. But if one does the talk, kung lahat ay nagsasalita about the problem, nothing will ever fix. Walang nasosolve na problema. Kasi, pinag-uusapan. Pinagchichismisan. Naku niyo mga kapatid, if you are having conflict with someone, it's because they are doing something you do not want them to do. Nakuha niyo mga kapatid? Ulitin ko. It's because you are doing something you do not want them to do. Kasi ayaw mo yung pamamaraan mo, di ba? O kayong ginawa, ayaw mo yung hindi mo gusto yung kanilang ginagawa Or baliktad natin ng naman. It's because you're doing something they don't want you to do. Nakuha niya? Is something they don't want. Kasi sila. Ngayon, ay tinukata. Tama? Tama ba ako? Yung ginagawa mo ay ayaw din nila. Nakuha niya nga rin? Ngayon, ikaw naman, yung gusto mo na mangyari, nagagalit ka dahil ayaw mo na gagawin nila. So in order to solve a conflict, one of you will have to change your behavior. Find a solution. Magtagpo pag-usapan. Amen? Or the other will have to change the way they feel about the behavior. Naku natin mga kapatid. And by the way, kapag kayo ay namamasukan, kung ang kaaway nyo ay yung boss, sino ang magbabago? Yung boss. Sige nga, sige nga. Sinong mag-adjust? So, ibig kong sabihin po mga kapatid, if we want to resolve the conflict in our life, we have to be willing to let it go of the conflict and direct our attention for a
solution. Let it go! Let it go! Diba sabi na yung mayroon ka na? Nakuha yung kanala. Okay, ano, itutuloy nyo na, tuloy nyo na. Let it go! Paano man po yung mga damdamin na yan, mga kapatid. Strive for a solution. Alam niyo po mga kapatid, yung mga hot-tempered starts fight. Silang unang nag-umpisa, yung mga hot-tempered, hindi yung mapigil. Sige, hindi ko mapigil. Sige. Sila ang nagsisimula ng ano. Sila nagiging mitsa. Okay? A calm, cool spirit, ano to? Keeps the peace. So strive person. You don't have to keep reminding the other person kung ano man ang ginawa nila. Past is past. Or they have taken steps to make peace. Or mayroon naman siyang ginawa. Tingnan natin yung ginagawa naman na mabuti. Kasi kung minsan, judgmental nga tayo, di ba? 10 bagay na ginawa ng, di ba, mabubuti. Isang beses lang nagkamali. Nawala lahat. Nakuha niyo mga kapatid? Pero ang Panginoon, hindi niya tinitingnan yon. Amen? Kaya kung minsan kapag malaki ng kapag tumupunta sa ating Panginoon Diyos, wala siyang naala-alang kasalanan natin. Amen. Yun ang maganda sa Diyos eh. Malilimutin pala siya. Naku niya, pagdating sa kasalanan, asan yung kasalanan mo? Wala akong ano. As far from the east, from the west, kahit habol ka ng habol, hanapin mo yung west. Pumunta ka sa east, wala. Ganun po, magpatawad ang Panginoon. Amen. How much more tayo? If we want to resolve a conflict, huwag nating hanapin po yung nakaraan po. You have to be willing to let it go! Let it go! Amen? Alam niyo mga kapatid, spiritually mature people are not interested in conflict, in keeping conflict alive. Mga matured. I'm speaking again, mga kapatid. That's why yung unang-una pa lang, mga kapatid, maaring tayo yung naging sanhi. We think that we are matured enough, pero tayo pala naging sanhi na kinatitisuran. Destroy of someone. Kaya tulad po ni sa Haring Solomon dito, mga kapatid, people who are spiritually matured ay hindi interesado in keeping conflict. Ngayon, sabi dito, sabi nasa natin, they are more inclined in to calm a quarrel. Okay, to avoid strife, to cover a wrong whenever it is possible. Gumagawa sila ng paraan, pinapanatili nila ang kapayapaan, kaya peacekeeper. So we deal with it striving for a solution, not by revisiting from past. Or gusto naman natin ibalik. Di ba kung minsan yung sugat, di ba? Sugat, naghilom na. Ay pahilom na, kinalkal pa natin. Hindi maghihilom nga dahil kinalkal. Nakuha niyo mga batid? Past is past. So napakaganda po yung sinabi ni Haring Solomon dyan, mga kapatid. A calm, cool spirit keeps peace. Peacekeeper tayo. Peace. 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 Peace be with you. Hindi peace pag medyo pisty. Balikan po natin, mga kapatid, yung binasahan nating talata. This time, the Message translation. Kanina po yung NIV, ngayon po yung sa Message. Ito po ang wisdom. Real wisdom. God's wisdoms begins with a holy life and is characterized by getting along with others. Sabi diyan, it is gentle and reasonable. Na sometimes we are unreasonable. If you are gentle enough, it's reasonable. Overflowing with mercy. Sabi yan, overflowing with mercy and blessing. Not hot one day, but the other day, malamig.
Sabi ha? The next, not two-faced. Ibig sabihin ng two-faced, dalawang mukha. Yung mga sa likod, sa harap. Di ba? You can develop a healthy, robust community that lives right with God and enjoy its result only if you do the hard work of, getting along with each other, treating each other with dignity. Pagpalain kayo, mga kapatid, sa umagang ito. And I hope that you have learned something today sa mayamang salita ng Diyos. Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Praise God. And let's worship the Lord. We have an obligation as believers to live a peaceful life. Peaceful lives, kung maaari lamang po mga kapatid. We need to be a people who promote peacefulness. Ang ating mga attitudes, behavior, actions towards being a peacemaker and peacekeeper ay nagdudulot po ng kabutihan sa ating buhay. Why, mga kapatid? It will prolong our life. And of course, it will prolong our days and make us joy. Alam niyo mga kapatid, kaya tayo pa, this is a community. Sabi pa kanina, it's a community. The church should be a community that we will experience joy. Kaya kapag tayo nagsama-sama, experience natin yung kagalakan. Amen? That you cannot wait. Sana, Sunday na naman. Because from Monday to Saturday, samo-samong mga problema. Amen? And most of all, mga kapatid, we can point to the one, no other than Jesus Christ, who makes difference in our life. Yes, makakaranas po tayo, mga kapatid, ng mga samot-samong problema. Every time when conflict arise, we need to know how to deal with this that glorifies Jesus Christ. Amen? Mayroon po tayong mga trabaho. Mayroon po tayong mga spouse, mga asawa. If you have children, if you have neighbors, if you have friends, and especially if you go to church, we will have conflict in life. But you can avoid and resist conflict. And we can resolve by approaching the wisdom that comes from above, because this is pure, holy. Peacemakers and peacekeepers, we will receive this, a holy life, and we will experience peace with one another. Ama, kami po ay lumalapit sa inyo, O Panginoon Diyos. Ama, mapagpalang Ama, you give us true joy, and you gave us wisdom, a vast wisdom. Marami pa, O Panginoon, on how to deal with problems in our life. Gusto niyo po, Panginoon, naging may ranasan namin ang buhay na sagana. That we will experience true joy that comes from you in handling conflicts and arguments in our life. Kailangan ka namin, O po, Panginoon, sa pang-araw naming pamumuhay. O po, may makakilos ng mahigi kung mayroon kaming mga problema sa aming buhay na maganito. Kaya po, Panginoon, baguhin niyo kami, patuloy po, Panginoon, ayon sa inyong salita. At naayon sa inyong kalooban, O po, Panginoon. Kami nagpapasako po, Panginoon, kadama, na patuloy yung baguhin po ang aming mga sarili from glory to glory, so that you may be glorified and Jesus will be seen from us. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God.